Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin mong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kay Bitcoin, kung saan ay meron pong isang kilalang analyst ang nagbahagi sa mga resistance at saka support levels dito kay Bitcoin na kailangan daw po nating malaman at bantayan. Yung mga hindi po nakakaalam rito, ang resistance at saka support levels ay ito po yung mga presyo kung saan pwede pong tumalbog or magkaroon ng pagkabasag ang market price ni Bitcoin. Kung pag nabasag po ito ay kung pag sakaling nabasag po yung resistance ay magpapatuloy po sa pag-akyat ang market price ni Bitcoin. Pero kung pag nabasag naman po yung support ay magpapatuloy po ito sa kanyang pagbagsak. Kaya ganyan lamang po kasimple yung resistance at saka support levels. Kaya yan, mahalaga po talaga ito na ating bantayan. Kaya yan, bago po tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. Ayan, amid the massive boost Bitcoin price has seen in recent times, top market analyst Ali Martinez has named crucial support and resistance zones to watch. Kaya ayan, si Ginoong Ali Martinez. Yan, isa po siyang kilalang market analyst kasi dahil po sa lagi pong kinukuha yung kanyang mga analysis at ito yung kanilang yung ibinabalita ng mga news outlet katulad ni The Crypto Basic. According to Martinez, interference from the Bitcoin UTXO realized price distribution model, the $37,000 price level is a significant support zone to keep a note of. A complementary note, the analyst highlighted the 47,360 price mark as a key resistance wall to watch. Kaya yan, ito po yung mga presyo na ating bantayan. Ito po yung support. 37,000 price level. Support zone po ito. Kaya kung pag ito po yung binabantayan natin, kung nabasag po ito ni Bitcoin ay ayan, babagsak po talaga ang market price ni Bitcoin. Kaya dapat po na mananatiling matibay ang $37,000 kung gusto po nating umakyat or umangat ang market price ni Bitcoin sa hinaharap. Kaya ayan, ang resistance line naman ay nandito po sa $47,360. Ito naman po yung nagsisilbing harang sa itaas. Ayan, kung pag umakyat po si Bitcoin dito sa 47,360 ay posible pong magkakaroon siya ng rejection dito kung pag hindi po niya kayang basagin or lampasan. Pero kung pag nalampasan po niya ito or nabasag niya ay dito po siya talagang sasabog ulit. Yan, sasabog po ulit siya at posibleng magkaroon siya ng price surge. Kaya yan po yung dalawang presyo na kailangan po nating bantayan. Kaya ayan, meron po siyang chart dito na pinost. Bitcoin has been on a tear recently, crossing the $42,000 price mark briefly to set a new high for the year. At the moment, Bitcoin's price has retracted to $41,651.72, but still maintains a 5.3% growth rate over the last 24 hours. Yan, itong mga nakalipas lamang na araw ay talagang sumabog po kasi nagkaroon ng price surge si Bitcoin. The trading volume also gives insight into how more of the market has aped into Bitcoin, as over $33.75 billion worth of BTC has changed hands on exchanges in the past 24 hours. Kaya ayan, tumas na rin po yung trading volume nito ng higit $33.75 billion. Yan, Bitcoin price and whale effect. One crucial trend spotted by market analyst and CryptoQuant CEO Ki-Young Ju is the pattern exhibited by Bitcoin whales before this ongoing bull run. Ayan, meron daw po nakita ang CryptoQuant CEO na si Ki-Young na pattern sa mga behavior ng mga whales dito kay Bitcoin. Ayan. Ki-Young Ju said whale traders acted as they saw the future and opened a giga long position at $29,000. Kaya yan daw po yung nakita niya. Yung mga whales daw ay parang nakita raw po nila yung magaganap na pangyayari sa hinaharap. Kaya nagbukas sila ng malalaking long positions. Yan, sa presyong $29,000.
While some critics might want to shrug off this move from Bitcoin whales, the top analyst pointed out that these whales have maintained their bullish actions and have been in risk mode since the price of Bitcoin traded at $16,000. Yan po si Kim Yong-o. Ayan, Kim Yong-o Jo. Data from Coinbase and CME price premium metric proves that the demand is rising from the US. To complement this, he insinuated how early the market is seeing retail investors are yet to fully join the party. Kaya ayan, mukhang nauna na raw yung mga investor dito sa bansang US. Kaya ayan, yung mga retail investor naman ay mukhang mahuhuli sila bago sila maki-join dito sa demand ng Bitcoin. Ayan, or sila ay bibili ng bago sila mag-accumulate sila ng Bitcoin. Yang also pointed out the growth in mining difficulty as a result of investment in mining rigs from Bitcoin miners. Ayan, tumataas na rin yung mining difficulty dito kay Bitcoin. With the investment in higher hash rate, he predicted the cost of mining BTC may increase to $36,000, a point that forms a minimum viable price for each BTC ahead of the coming halving event. Kaya ayan, tataas na rin daw yung cost of mining BTC at posibleng umabot sa $36,000. Bitcoin Spot ETF Factor. Yan, ito naman po yung inaabangan ng lahat, yung Bitcoin Spot ETF na ito. While not pronounced or mentioned by the two analysts, the impact of a potential Bitcoin Spot ETF accounts for a significant part of the current growth the coin has charted thus far this quarter. BlackRock, Fidelity Investment, Grayscale Investment, and ARK Invest, among others, are anticipating feedback from the US SEC on their spot Bitcoin ETF application. Bloomberg analysts have maintained their 90% approval odds with the next window to accept the regulations feedback between January 5 and January 10. Kaya yan, next year po yan, yung inaasahan ng lahat na ma-approve na ang spot Bitcoin ETF. Nasa January 5 daw po hanggang January 10. At ayan, ayon daw po sa mga Bloomberg analysts ay meron daw po itong 90% na approval odds. Kaya yan, kung sakaling nangyari daw po ay ito ay isa raw po itong magdudulot ng catalyst yan sa pagsabog ng presyo ni Bitcoin. Ayan, pero yan yung ating talagang laman ng balita rito ay yung resistance po rito na ibinigay ni Ginoong Ali Martinez na kailangan po nating tutukan. Yan po ang support line na $37,000 at ang resistance line na 47,360. Ayan, pero ngayon ay tayo po ay nakahold ngayon ng Bitcoin. Ayan, nakapag-accumulate na po tayo sa mababang presyo, kaya yung binabantayan po natin rito ay yung pagkabasag ng $47,360 na resistance line. Ayan, dahil kung pag nabasag po ito at sumabog, ay ayan, benta na naman tayo ng ating Bitcoin na nabili po natin sa mababang presyo. At ayan, hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siyang magsisilbing notification nito sa mga bagong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.